Alright, once again, good afternoon mga katiwala, mga kamusika, and welcome back sa tuwing programang Buhay as in Musika. Alright, so once again, kaibanan ta ang miyembro kang Luminara. kang Luminara. Ibang masasabi ko, oh no. Ayan, Luminara. Ayan. So, Sinda po, kami po ay mga, Sinda, tig ano no, kami po ay mga advocates kang digital literacy. Ayan. So the balance of digital life and digital and sa buhay ta. Ayan. So paano tayo siya mababalance? Ayan, digital balance. Ayun. Ayan, sorry na. Ayan, medyo tayo ngayon na pagkahapon. Alright, so mga katiwala, mga kamusika, sa mga bagong abot po, ayan, ang sa tuwing mga pinag-uuranan ka sa bago ay about siya sa sa kung paano kung gurano ka importante ang maray na pagkasabot sa konteksto kang psychology. Ayan, kahit hindi siya talaga so super duper deeper na super duper deeper ganun na talaga na level, pero at least man lang, so general context baga kang psychology, importante talaga siya. Ayan. And of course, sa digital aspect naman, it's for it's very important to recognize the psychological facts. Ayan. So, sa digital world, dakulon na floating ang gabos na mga Yes. contents. So, paano ba ang tamang pag-recognize kang psychological facts sa mga the iman talaga facts. Ayan. Ayan. Pero before that, of course, may karagdagan muna si Ate Grace sa importansya kang psychology. 'Di ba, Ate Grace? Yes po. Okay. Ayan. Go, Ate Grace. So may recognize unhealthy thought patterns. Yes. Hello. So for example po is like sa pag-overthink baga po. Mm. Yung Bakit ka natatawa? Ano ba? Ayan, so, bukod sa sa recognize unhealthy thought patterns, kanina, so nasabi ta naman, hindi naman so manage stress and reactions better. 'Di ba? So, kung nga mas nasasabutan, kung nga importante na masabutan ta ang psychology para mas ma-manage ta ang stress and reactions better. Iba sa tinara mo kanina, 'di ba? Opo. Ano nga yung tinara mo para sa impormasyon kang mga kakaabot lang dito sa tuyong programa? Um, ayun po yung about sa coping mechanisms po, ganyan. Kapag, sige. Sige. Tuloy mo lang. Nag-oo lang ako. Ano po, ayun po, yung katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, mahalaga po na matutunan natin yung kahulugan, totoong kahulugan ng psychology para mas maintindihan po natin ang ating sarili. And Yes. isa po sa mga matututunan natin dyan ay, yun nga po ang coping mechanisms, which is good. Yes, totoo. Ayan, so, um, so sinabi mo kanina, ang personal mong very favorite mong coping mechanism. Favorite mo, be? Yes po, favorite ko talaga siyang gawin. Favorite? Every time na may problem ako, nalulungkot ako, ganyan. Yes. Ano nga ito? Sublimation. Sublimation. Sorry. Ayan. So, ayan ang sa mga dakulan po yan, mga katiwala, mga kamusika, and it's very important for you to, know about it dahil makakaigwa kita kay mga different, may mga healthy coping mechanisms na, na makakatabang sa tuya para mas ma-understand mas ma-manage ta itong stress and reactions ta sa buhay. 'Di ba? Yes. Ayan. So, of course, next ay mabuo ang mas healthy na relationships. Mas mabuo ang mas healthy. 'Di ba? Healthy relationship. Bakit kaya? Siguro, syempre po, kapag naiintindihan mo yung sarili mo at naiintindihan mo yung isang tao, makakabuo kayo ng healthy relationship since
may knowledge kayo, may ayun po, may kaalaman ka kung paano intindihin yung isang tao na yun, pati na rin yung sarili mo. Totoo. Okay. So, ayan na nga. Parang kaakibat din digdi ang so proper communication baga, 'di ba Yes po, kanina? yung proper. So, syempre, sa loob ng pamilya, very important ang communication. So, pag mas naiintindihan ta ang psychology, mas naiintindihan ta ang human behavior, we can able to to connect better to other people, Yes, kumbaga, tama po, tama. 'di ba? Kaya it may be through friendship, ano man ang mga relasyon ta, yan. So, sa partners, 'di ba? Yes. Mga romantic partners, sa agom, sa mga angkin, that's very important, sa mga magurang ta, mas magkakaigwa mas healthy na relationship because we can able to, or parang mas midbid mo na ang sadiri. Totoo. Mas midbid mo na ang strengths and weaknesses mo, mas aram mo na ang mga coping mechanisms mo, mas aram mo na kung paano ma-manage ang stress mo and ang mga reactions mo kasi ayun, at least duman mas kumbaga makakamada mo ang buhay mo. Yes Mas po, totoo po yan. 'Di ba? Ayun. Ayan. And of course, mahubog ang empathy at self-awareness. Yun na nga, self-awareness, very important. And of course, empathy. Yan. Ano ang empathy? Ito po yung basta yan. Ano ang empathy, Ate Jess? Yung empathy po, ito po yung Pagmamalasakit. pagmamalasakit. Ano ba ang ano? Yung parang ano yan? Ayan, inuunawa mo Ayun sa po, yun. pamamagitan ng paglagay mo sa sarili mo Yeah, sa sa sitwasyon sitwasyon. nila. Ayan, that's a Tagalog definition, 'di ba? So, ayan, empathy is very important kasi kailangan magayo dun na mas masabutan ta ang kapwa ta. Why is he or she acting like that way? Yes po. 'Di ba? Even though we are struggling, even though we have stress din, we have many things that we are thinking of. Parang it's very important to, understand your Other person. your Kausap. kausap or ka-community mo, 'di ba? Sa loob ng pamilya mo, empathy. Okay? Sa mga kaklase mo, sa katrabaho mo, sa kapwa mo. So, why is he acting that way? Okay? So, yan po ang mga benefits din kung i-immerse mo sa diri mo sa proper knowledge kang psychology. Ayan. So, actually, mga katiwala, mga kamusika, kung iisipon ta, ang musika, psikolohiya, psychology. May mabagal, may mabilis. May masaya at malungkot na bahagi. 'Di ba? Pero lahat ng himig, kahit hindi perpekto, ay tumutulong sa atin para mabuo ang mas matatag at mas makataong bersyon ng sarili natin. 'Di ba? What a beautiful parang incorporate kang music sa psychology. Dahil yun man talaga, dynamic ang buhay ta. Yes, 'Di ba? totoo Dynamic po. ang understanding ta sa buhay ta. And it's very important to recognize the mabagal, the mabilis, masaya at malungkot. Same with music. We cannot enjoy the music if Walang emotion. walang emotion. Na puro lang arog lang kaini ang dalagan kang kanta. Kaya ang kanta meron din na ups and downs. That's the dynamic of the song. That's the dynamic of life. 'Di ba, sir? Ayan. Kaya naman mga katiwala, mga kamusika, ngunya naman, ilingon ta ang mga ways kang properly ano ba ang mga natatandaan mong mga ways on how to recognize the psychology facts and sa mga hindi? Ayun po, yung chine-check kung saan ba nanggaling yung source ng video or content na napanood nyo. Mga ganun po. Yung author, at kung saan nyo ba siya napanood. Baka sa Ayan. TikTok lang or Facebook. Minsan po, hindi totoo yung mga
yung mga nakikita natin doon. Yes, totoo. Ayan, so that's very important po. Paano ba yan? Paano ba ang pag-fact check kang sa tuyang mga ano? So first is, ilingon muna kung anong source. Yes po. 'Di ba? So sabi nga niya, ano bang mga ano, saan ba yan? Saan ba yan hali ng mga post na yan, ng mga content na yan? Is it from content creators lang sa TikTok na nag-trend? 'Di ba? Ilingon ta ang profile kang source. 'Di ba? Yan ang pinaka-importante. Ilingon ang profile. Ilingon po ang profile ka nag-post. Is it legit? Is it government-based na na page? 'Di ba? Yes po. Is it a psychologist talaga, a psychiatrist or a psychometrician or a mental health talagang professional, nagpa-practice kay professional field sa psychology, 'di ba? So, ilingon ta. Ano ba ang niya? Ano ba ang siguro ang ano po duman? The professional status, ano ba siya? 'Di ba? Credible ba itong source ta? 'Di ba? Ayun. Anang ikaduwa, maghanap din kumbaga another related na na post na Yes content. So that's one way on how to fact check. Mag-anap ka ibang mga articles or mga post, dapat credible din. Baka mailing mo man na kaiba na niya man sana pala man TikTok Na-repost creator man, ni-repost man Mali. Yun po yun. Mali. Ayan. So, kailangan we need to be wise na ilingon ta talaga. Kung fact-checking man lang, ilingon ta itong si multiple na mga nag-create ki mga articles kung sino mga credibles din. 'Di ba? So, yan din. That's one way. Ano pa? Nag-gibo ka itong script eh. So, inedit ni Grace. Nalingawan mo na. Pero yun po, yan ang mga ways on how to and i-check sa Google Scholar. Yes. Google Scholar pala yung Ako nakatanda ka ito I-check sa Google Scholar kung itong mga topics na ito talagang posted siya or research-based. Research-based siya. So, igo siyang article sa sa Google Scholar. Ito ang magiging reference ta. So, Yes. babasahin ito, babasahon sa Google, ilingon sa mga credible sites kung talagang research siya. Okay? Parang siya, published siyang research. 'Di ba? Ayun. Ayun man lang po ang mga kailangan nating mga Okay. Pero very important po dahil kung once na nag-follow ka na sa sarong Page. creator lang na daiman credible, ang magiging algorithm mo, surunudan na yan. Yes po. 'Di ba? Opo. Not unless ang i-follow mo ay mga credible na mga, parang contrast lang din ito duman, na kung ang i-follow mo ay mga credible sources, ang algorithm mo, credible sources. Credible din. 'Di ba? Opo, totoo. Yan. So, madakulan po kita mga mga content creators na credible. Okay? May mga psychologists talaga dyan, mga license po sino mga psychologists na they are creating contents para sa mga online friends. Yes po. Para accessible. Okay? So, duman kita mag-follow, duman kita magbasa ki mga articles. Okay? Totoo. So, yan po ang mga diit na pagirumdum sa